advocate at negosyanteng si Lery, may ipinagmamalaki raw na putahe, isang klase ng adobo, pamana ng kanyang lolo. Ang bidang rekado ng adobo ni Lery, karne ng kabayo. What? Adobong kabayo? So yun yung nuno namin na nagturo sa amin kung paano iluto yan. Sila na yung nagsabi sa amin na ito na yung pagkain namin kapag may handaan, minsan regular na ulam. Kaya kami na yung nagtutuloy. Tama ang dinig yung mga ka-wonder, hindi na lang sa karera o paghila ng kalesa, sumisipa ang kabayo. Pagkainan, may ilalaban. Pwede nang matikman ng bayan ni Juan ang adobong kabayo kahit hindi makipaghabulan. Naisip namin siyang gawin na ibenta na kasi maraming naghahanap. Ayon sa National Meat Inspection Service o NMIS officer na si Dr. Rudio Abulencia, ligtas at legal naman daw ang pagbenta at pagkain ng karne ng kabayo. Basta pasok sa safety standards. So lahat po ng karne na dumadaan po sa pagsusuri at galing sa mga accredited and locally registered meat establishments ay legal po. Ang consumption naman po ng horse meat po ay legal sa ating bansa. Gaya ng karaniwang luto sa adobo, kailangan ng sariwang karne ng kabayo, mga pampalasa, bawang, toyo at suka. Ito po pagka ganito, umabot ng isang oras na bago lumambot. Pero, mas maganda kapag natutuyo na po, is nagigisa yung bawang. So, hindi na po pag napakukuluan lang, so nagigisa yung Patutuyuin ang sabaw para manuot ang lasa sa laman. At tumakbo na sa kusina dahil luto na ang adobong kabayo. It's tiki man time. Parang mapapalaban ako dito Ano yan? Dito po kasi sa Pasay, kapag kumain po kayo ng adobong kabayo, may partner po yan na pipino. Bakit? Pantanggal umay, tsaka pandagdag lasa. Kasi kami naman kumakain ng karne ng kabayo. At syempre, meron hindi natin nakasanayan, di ba? Na kumain ng karne ng kabayo. Pero pasensya na ho kayo. Pasay po kayo. Ang hirap nito Parang pinapawisan ako dito. Kailangan ko tumigil? Opo. Pero isipin nyo lang talaga para kayo kumain ng baka. Baka? Anong baka dito? Ang liit naman. Ha? Maliit na, pinaliit nyo pa. Ayan. Masarap yan. Opo, promise. Masarap naman kasi ang sarap ng pagkaka-adobo Pero yung texture ng karne niya talagang May hibla. may Oo, maramdam mo yung hibla. Oo. Parang baka din. Opo, same lang. Pero sarap ang luto. Pati ang balahibo at buntot nito may malaki raw pakinabang. Ang solusyon kapag ikay nagpapagupit, Ito, ginagamit ko siya since 93 hanggang ngayon, mga 3 decades na yan. Ganun katagal. Ang suki nga nilang si Miguel, go-to ang barbershop nila dahil sa horsehair brush na ito. Masarap siya, mas soft. Kumbaga soft, tapos hindi nakakairita ng skin sa mukha. Pati mga dayuhan, hiyang daw sa horsehair brush. I think this one is a little bit like lighter and it's soft and it's easy to to remove the hair when it's cutting the hair. Discovery daw ng secret hair weapon na ito ang 82 taong gulang na si Lolo Walter. Ang pagugupit at paggawa ng buntot, kabayo, hairbrush daw ang nakagisnang hanap buhay ni Lolo Walter.
bumubuhay sa kanyang pamilya. Kahit medyo mahina na ang katawan niya ngayon, sisiw pa rin kay Lolo Walter ang paggawa ng hairbrush. Isa na raw tong sining para sa kanya at pamana sa kanyang mga kaanak. Talagang matagal lang itong gawin. Tikpan na lang, matyaga lang. Ang bawat kabayo hairbrush, nagkakahalaga ng 250 to 500 pesos. Depende sa kulay ng buhok ng kabayo. Ang hairbrush na gawa ni Lolo Walter, subok na matibay at kayang umabot ng ilang dekada. Simple man kung titignan, ang hairbrush na ito ay mula sa hibla ng buhok ng kabayo. Sumisimbolo raw sa dugo at pawis na inalay niya sa trabaho. Nung panahon na yun kami, bata pa, yan ang buong buhay sa amin. Ang sabi ng tatay ko, simple lang nung araw eh. Pagtyagaan mo yan, dahil yan ay makakatulong sa pamilya mo.